Praise God, praise God. Okay, so makikita po natin ang ating pong context na pag-aaralan coming from Romans chapter 8 verses 38 to 39. Yung pong context nito from verses 34, we're so familiar with this context in the scripture sapagkat ito po ay isang konteksto ng pagiging winner ng bawat mananampalataya. Nang sabi nga po doon, even in verse 36, that we are more than conquerors through Christ our Lord. Amin po ba? And verse 34, makikita rin po natin ang sinasabi po dito. Pero ang ating pong highlight na mga talata na pag-aaralan po is from verses 38 to the following verses. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers. Sabihin po natin, nor any powers. Neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amen. So, pinapakita po ng talatang ito na tayo po ay nakadesign para po magtagumpay sa lahat po ng uri ng struggles. We are at war. Either we overcome our enemy or our enemy will overcome us. Yun po yung realidad na hindi po pwedeng itago ni naman. Kahit tayo po ay may pananampalataya na sa Diyos, kahit nasa ministry na po tayo, taglilingkod sa ating pong Panginoon, pero yung reality sa buhay po ngayon, and in fact, in Romans chapter 8, ay intentionally na isinulat po ito para sa mga Kristiyano. At maging ang Ephesians chapter 6, beginning from verses 12, makikita po natin doon yung konteksto ng ating pong struggles. Mamaya pag-aaralan po natin yan. Isinulat din po ito para sa mga Kristiyano bilang warning and awareness na bawat isa ay mayroon pong battle na pinagdadaanan or pagdadaanan, mga minamahal kong kapatid. Kaya nga, in this world, we are at war. Pag sinabi pong we are at war, nasa digmaan po tayo. Nasa akto ng pakikipagdigma. Mula po nung ikaw ay ipinanganak na maguli. Yung na-born again po tayo. So tayo po ipinanganak sa gitna ng digmaan. At hindi po ito natatapos kaagad. Ang kailangan po natin ay kung paano po natin ma-overcome ang ating pong mga kaaway or ang ating pong struggles. It's either we overcome our enemy or our enemy will overcome us. There's so many examples in the scriptures that shows the fact that the battle is not yet over. Okay? Naniniwala po ba kayo that the battle is not yet over? Bagamat sinasabi po ng context po natin that we are more than conquerors, pero po ang konteksto po doon, ay magtatagumpay po tayo kapag tayo po ay nasa tamang side ng pakikipagdigma, nasa tamang pamamaraan ng pakikipagdigma. And I will give you some examples ng mga tao o mga Kristiyano na hindi po nagtagumpay sa digmaan. At ito po ay nasa Bible, mga minamahal kong kapatid. And look at Judas. We are familiar with the life of Judas. Judas was an apostle who betrayed the Lord Jesus. Nag-start po siya sa kanyang pagsunod, sa kanyang pananampalataya sa ating pong Panginoon, pero sa kahuli-hulihan ay itinatuwa niya po, ipinagkanulo niya po ang ating pong Panginoon at siya po'y napahamak sa dulo po ng kanyang buhay. Another is Alexander and Hymenaeus made a shipwreck of their faith. Yung dalawang taong ito na naging shipwreck ang kanila pong pananampalataya at hindi po sila naging winner sa mga struggles ng kanila pong mga buhay. And even Demas, Demas loved this present world and forsook Paul and many such others. Okay? Si Demas ay nahumaling sa mundong ito, iniwanan niya ang misyon, iniwanan niya si Pablo, ang sinasabi po ng Bible, dahil po sa kanyang pagkahumaling sa mundong ito. At wala na po tayong makikita pong mga talata po sa Bible kung paano po naka-recover po si Demas
sa kanyang pananampalataya. Pero lahat ng mga ito ay nagpasimula sa kanila pong pananampalataya at sa kanila pong pagsunod sa ating pong Panginoon. Pero ang naging problema ay hindi po sila nagpatuloy at hindi po sila nanatili. So, the war is not yet over. At ito po ay nasasaksiyan po natin sa pang-araw-araw po nating mga buhay. Na hindi pa po tapos ang laban. May mga pagkakataon na nag-struggle po talaga tayo at may mga pagkakataon na nanghihina na po tayo at gusto na po natin sumuko. Okay? At may mga pagkakataon na feeling po natin na tayo po'y natalo sa isang battle or sa isang struggle, pero sa biyaya po ng ating pong Panginoon, tayo po'y nakababangon muli at tayo po'y nakatatayo na muli. Pero marami pong mga Kristiyano, outside this church, na hanggang ngayon ay nag-struggles pa rin. At marami po sa kanila ang hindi pa po nakakabalik. At ang ating pong prayer, ay muli sila makapanumbalik sa ating pong Panginoon. So ang struggles minsan ay dumarating sa mga panahon na hindi po natin talaga ini-expect. Mga panahon na hindi po natin inaasahan. Kung minsan dumarating po siya sa mga panahon na malakas po tayo. At minsan dumarating po siya sa mga panahon na tayo po'y mahina. At mayroon pong mga layunin ang mga struggles na ito sa purpose ng ating pong Panginoon at sa layunin po ng mga kaaway, mga minamahal kong kapatid. At naniniwala po ako na sa pag-aaral po natin ng topic na ito ay may expose po kung ano po yung mga strategy ng kaaway at kung ano po ang layunin ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga struggles na nangyayari at dumarating sa ating pong mga buhay. And even in the book of Ephesians chapter 6 verse 12, ganito po ang sinasabi po ng Bible. Ephesians chapter 6 and the verse is 12. For our struggle, say struggle. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Again, kausap po dito ni Paul ay ang mga Kristiyano, na hindi tayo dapat maging complacent sa buhay na ito. Hindi tayo dapat maging easy lang ang buhay. Kinakailangan umunlad po tayo sa pananampalataya. Kinakailangan maging strong po tayo sa ating pong pananampalataya. At kinakailangan maging equip po tayo at isuot ang lahat ng mga ang lahat ng armor na ito na nakasulat po sa Ephesians chapter 6 upang tayo po'y magtagumpay laban sa lahat ng mga struggles. Struggles, kapag pinag-aralan po natin, ay napakalawak na perspective. At sa pag-aaral po natin, mayroon po dalawang natures ng struggle. The nature of the Christian struggles. These are two kinds of struggles in this world. Number one, the natural, which concerns the physical and emotional. And number two is the spiritual, which concerns the unseen but no less real. Okay? The natural, which concerns the physical and emotional, na kapag dumating po yung natural na struggles, talagang maapektuhan ng yung damdamin. Masasaktan ka. At minsan dumarating po yung pagkakataon, na kapag hindi po natin na-overcome at naging matagumpay po tayo sa struggle na ito, madadala ka ng yung emosyon at magiging dahilan po ito ng yung pagkatalo, mga minamahal. Yung pagkakataon na kung saan ay parang pinipiga ka, dinudurog ka ng mga problema, nasasaktan ka ng iba't ibang mga circumstances, na nangyayari sa ating pong mga buhay, So makikita po natin na ito po ay isang uri ng struggle na kung tawagin po natin is natural, mga minamahal. Amin po ba? And are you familiar with the natural struggles? Okay? Na sinasabi po ng Bible. We will have to struggle with the natural things, both the physical and emotional. What shall we eat? What shall we drink? And what shall we wear? Okay? So struggle po tayo rito. Paano ka magkakaroon ng pera? Paano ka makakakain bukas?
paano ka magkakaroon ng pananamit, yung shelter po natin. At sa mga bagay na pang-araw-araw, minsan, ito po yung ating pong battle. Kung paano po tayo makakasurvive, kung paano po natin ma-overcome yung mga expenses po natin, yung mga gastusin, mga tuition fees, okay? Yung mga bills, mga minamahal kong kapatid, paano po tayo magiging overcomer sa mga struggles na ito? And I think lahat po tayo nag-struggle pagdating po dito. Okay? Sino po bang hindi po nag-struggle sa mga bills? So everyone, I think, mga minamahal kong kapatid, ay struggling po sa mga estudyante, sa pag-aaral po natin kung paano po tayo makakasurvive. Paano po tayo masusustain sa lahat ng mga expenses, sa lahat ng mga challenges. So ito po ay tinatawag pong natural struggles, mga minamahal kong kapatid. Even the Lord Jesus was hungry and thirsty. He had not a place to lay His head on. Mabasa po natin sa Luke chapter 9 verse 58 na bagay si Jesus Christ ay nag-struggle po sa ganitong klaseng aspect ng struggle, which is the natural. Ang sabi po ng talata, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." Okay? Ano po yung makikita po natin sa talatang ito? Ano? Hindi po exempted maging si Jesus Christ. At si Christ ay nagutom din. Si Christ ay nauhaw din. Ano? Pero ang maganda po rito, mga minamahal kong kapatid, ay nagtagumpay po siya sa lahat ng mga struggles. Ngayon, pag-aaralan po natin yung mga perspective po ng Scripture, kung paano po tayo magtatagumpay sa anong mga struggles sa buhay araw-araw. But even Jesus, in this verse, is, ang sabi po rito, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." Okay? Struggle. Say it again. Struggles. Even Paul had to make tents to support himself. Alam niyo po ba si Paul ay naging tent maker para lamang masuportahan ang kanyang ministeryo? Ano ho? Para lamang makasurvive sa lahat ng mga pang-araw-araw ng mga challenges. Gumawa siya ng iba't ibang pamamaraan. Ano ho? Ginawa niya ang kanyang karunungan. Ginamit niya ang kanyang isipan kung paano po siya makakasurvive sa pang-araw-araw na hamon sa buhay pagdating po sa mga bills and expenses. Ano ho? Okay? At even due dates, mga minamahal kong kapatid. The point is not whether we will have a struggle, because we will. The question is if we will be victorious in our struggles. Ano ho? So ang punto po natin, mga minamahal kong kapatid, ano ho, ay dumarating po yung mga struggles. Nagkakaroon po tayo ng mga struggles, hindi dahil sa kayang-kaya po nating mapagtagumpayan ito. Hindi po inaalaw ni Lord yung mga struggles dahil kayang-kaya mong magtagumpay. No question na kayang-kaya po nating magtagumpay sapagkat kasama po natin ang ating pong Panginoon. According to the context, if God is with us, come on, who can be against us? Amen. Pero hindi po yun yung mas malalim pong dahilan kung bakit may mga struggles po tayo. At ang tanong po, mga minamahal kong kapatid, tayo po ba ay magtatagumpay laban po sa mga struggles? Tayo po ba ay mananalo laban po sa mga battles? Are you hearing me? Okay? So pagdating po, mga minamahal kong kapatid, ano ho, sa natural struggles, ano ho, medyo napaka-sensitive dito dahil pati ang ating pong emosyon ay naaapektuhan. Ano ho? Pati ang ating pong damdamin ay naaapektuhan. At ang layunin ng struggle na ito ay manghina po tayo, manlupaypay po tayo, okay? Mag-depart po tayo, lumayo po tayo sa plano ng ating pong Panginoon at sa kalooban ng ating pong Panginoon. In context, makikita po natin, ano ho, na normally, mayroon po tayong mga struggles sa pinagdadaanan. Yun nga po yung mga common, na mga struggles po natin pagdating po sa natural struggles is, what shall we eat, what shall we drink, and what shall we wear? Okay. Yun yung napakalaking struggle po natin. Kaya maraming mga tao na, di ba, napapalayo sa Diyos, kagaya po kay Dimas, dahil po si struggle na ito ng kanyang pangailangan.
Dahil sa desire ng kanyang puso na nagbago, ano ho, na instead na magtiwala siya sa ating pong Panginoon, siya po'y nag-crave ng kayamanan ng mundo ito. That's why marami pong mga natalo, ano ho, na mga nasa Bible, ano ho, na mga characters ng Bible sa mga battles, sa struggle sa buhay, dahil hindi po nila alam ang pamamaraan ng laban. Okay. So, makikita po natin, ano ho, na maging si Peter, si Paul, si Peter, ano ho, ay naka-experience po ng ganitong klaseng struggle. Ang tawag po rito, in Luke chapter 22 verse 31 is sift. Say, sift. Can we read this passage in Luke chapter 22 and the verse is 31? Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. Alam niyo po ba yung salitang sift? Ano ho? Yung parang sinasala. Pero yung mas magandang illustration po rito ng pagsasala, sino po ba yung marunong mag-ani po ng palay? Kapag ka nag-ani ka ng palay, di ba? Ang tawag yung ginaganon? Ha? Di ba? Inihiwala yung ipa. Okay, kaya inaalog-alog. Okay. Nakalimutan ko na yung term, matagal ng panahon yan. Okay. Sa amin, ang tawag doon, iniipahan. Ang tawag doon, pasore? Okay. Ang tawag doon ay? Ha? Tahip, tinatahipan. Yun yung mas magandang illustration ng salita kong sip. Ano, yung tinatahipan ng purpose doon, aalog-alogin para paghiwalayin yung laman at saka yung ipa. At pagdating ng araw, yung ipa ay ihihiwalay. Mga minamahal kong kapatid, ano. At yun po yung sinasabi po ng talatang ito. Mga minamahal, Simon, Simon, ang nagsasalita po rito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sabi po rito, Simon, Simon, Satan has asked. May permission po. At bago po umaksyon si Satan, hindi po ito sa kanyang pagkukontrol, kundi nasa pagkukontrol at nasa permission po ng ating pong Panginoon. Kaya meron pong tinatawag pong permissive will ang Diyos. Because God is sovereign. Amen. He controls everything. Okay. So makikita po natin, sabi po rito, Satan has asked to sift all of you as wheat. Okay? Parang nire-request ni Satanas na salain kayo, ligligin kayo. At sino ang makatatagal sa mga panahon ng ligligan? Okay? Sino ang makatatagal sa mga panahon ng lindol? The time of shakening, ika nga, ano ho, na para bagang hindi ka po pwede mag-enjoy sa mga panahon na yan. Hindi ka po pwedeng, di ba, humalakha sa sobrang tuwa. Kapag ka nililiglig ka na, or kapag ka sinasala ka na, ano ho, yung nasa isipan po natin sa mga panahon ito, ay parang pinipiga po tayo ng pinipiga. Ano ho, at sino po ang makatatayo at magtatagumpay sa mga panahon na ito ng pigaan? Mga minamahal kong kapatid. So this is very biblical, mga minamahal. Even Paul and Peter ay dumaan po sa ganitong klaseng struggle. Ano ho? Sa mga unbelievers, ano ho? In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang spiritual struggle na ito, tawagin po natin, sila po yung nag-blind sa mga unbelievers para hindi po nila makita ang liwanag ng gospel. Look at this verse, sabi niya, the God of this age, pertaining Satan, sabi niya, come on guys, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God.
Bakit maraming mga unbelievers na hindi sila nakakaunawa ng katotohanan, na nanatiling bulag? Sapagkat mayroon pong demonyo na gumagawa, para linlangin ng mga taong ito at manatili po sa kadiliman ang kanila pong kaisipan. Yung mga taong ito, kahit pangaralan po natin, nagpapatuloy pa rin sa kanilang mga vices. Nag-i-enjoy pa rin sa kanilang mga bisyo araw-araw. Kahit bigyan po natin ng mga warnings na mapapahamak ka kapag nagpatuloy ka sa mga gawain na yan. Pero makikita po natin na hindi po nila kayang bitawan ang lahat ng kanila pong mga kasamaan dahil mayroon pong demonyo na bumubulag po sa kanila at para sa kanila ito po yung enjoyment ng buhay. Dito kami masaya, ito yung pinipili namin. Okay? Concerning this anomaly, the mistake of many is while they accept that the struggles are at two levels. They fight only the natural battle. The spiritual conviction remains only the convictions and without the corresponding actions. Di natin alam kung paano po aaksyonan. Di natin alam kung paano po susolusyonan. Yung mga struggles na ito. Kaya iba, kapag may struggles, pupunta sa maling tao. At maling advice. Iba, pupunta, pagka may karamdaman, pupunta sa ibang manggagamot. Kaya instead na masolusyonan at ma-overcome nila ang mga struggles, mas lalo nagiging worse. Okay? Pumunta ka ba naman sa spiritista at sa albularyo, lalong lalaki ang problema mo. Dahil spiritual ang battle, ang struggle, ang pinuntahan mo ay kakampi ng demonyo, so anong mangyayari doon? Okay? At the end of the day, so magsasuffer po tayo, mas mapapalayo tayo sa ating pong Panginoon. So pwede kang gumaling dyan, o pwede matsambahan yan, ng albularyo, pero pagdating ng araw, magsasuffer ang ating pong spiritual. Magkakasala po tayo, at mas mapapalayo po tayo sa ating pong Panginoon. So, kinakailangan ma-applyan po natin ng tamang action ang lahat ng mga struggles po natin. Tantanong, how to win our struggles. Sabihin nga po natin, how to win our struggles. Ang struggle ko ng asawa ko. Okay? Ang struggle ko, pastor, ay finances. Okay? Okay? Ang struggle ko ang aking trabaho. Kaya hindi ako nag-grow sa pananampalataya dahil sobrang pressure sa trabaho ko. Okay? Ang struggle ko ay ang aking mga anak. Masaway. Ang pag-gising ko, sira ng araw ko. Okay? Ang struggle ko ay ang aking, ang aking sarili. Dahil napakarami kong ambisyon sa buhay. At nakasentro ang lahat sa aking sarili. So, napakarami mga struggles, mga minamahal kong kapatid na nuho. Pero ang tanong, how to win our struggles? Kami magandang tanong. Paano po tayo mananalo sa lahat ng ating pong mga struggles sa buhay? If we have enemies on two levels, we must learn to fight on as many levels. Kung ang sinasabi po ng Bible, na ang struggles po sa buhay na ito ay mayroong dalawang levels, so kinakailangan lumaban po tayo sa iba't ibang mga levels. Amin po ba? Dapat i-deal po natin ang mga struggles kung ano po yung specific na solusyon at kung ano po yung pamamaraan para magtagumpay po tayo laban sa mga ito. Yung mga hindi po matatalino, ika nga, they try to spiritualize the natural and naturalize the spiritual. Okay? Kaya kapag spiritualize natin yung natural, let's say, ano ba yung mga natural struggles po natin? Yung kanina, how to eat, how to drink, how to have clothing, di ba? Kapag spiritualize po natin yan, hindi natin masusolusyonan yan.
Dahil ang struggle po natin ay natural, so dapat i-deal po natin ito at labanan po natin sa natural na pamamaraan. Okay? At ganoon din, vice versa, mga minamahal kong kapatid, sa mga spiritual na struggles, kapag ginawa po natin itong natural, abay pagtatawanan lamang po tayo ng mga kaaway. Kapag hindi po tayo naging aware na ang problema mo sa buhay ay gawa talaga ng demonyo at ito ay spiritual na struggle, so hindi natin may apply yung tamang pamamaraan, yung tamang weapon, para magtagumpay po tayo laban sa lahat ng mga ito. Amin po ba? So look at natural struggles. There are 3 commands which are consistently given throughout the scripture concerning the natural. 3 commands ang sinasabi po ng Bible kapag mayroon po tayong mga struggles na natural. Ano po yung 3 commands na ito ng Bible? Number 1, trust God. Say, trust God. Trust God. Number 2, prioritize. Number 3, be content. Amen. Kapag natural yung struggle po natin, ito yung method na sinasabi po ng Bible. Ito yung tamang approach na kinakailangan po natin gamitin para magtagumpay po tayo laban sa mga ito. Ang sabi po ng Bible, look at Matthew chapter 6, verses 25 to 33. Kanina, binasa po natin ito, pero tatapusin po natin. May makikita po tayong 3 mahalagang bagay na dapat gamitin po natin yung mga bagay na ito, which are to trust God, to prioritize our God, and to be content. Amen. Dahil in struggle na ito, ang purpose niya ay para manghina ka, ilayo ka sa Diyos, para mag-crave ka ng mga material na bagay, at matalo ka pagdating po ng araw. So ang sinasabi po ng Bible, look at Matthew chapter 6, verses 25. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? So makikita po natin sa first verse na ito, sabi po dyan, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-worry. Kahit naapektuhan ng emotion mo, dahil di mo alam kung saan kukunin ang kakainin mo sa araw ng bukas. Di ba? 3 months ka ba namang walang sweldo? Hello? Di ba? Or 1 year ka nang hindi sumisweldo dahil di ka naman nagtatrabaho. Okay? So kahit mag-pray ka na mag-pray, kapatid, kahit mag-pray ka araw-araw, kapag ka-spiritualize mo yung natural struggle, walang darating sa iyong pagkain kapag hindi ka nagtrabaho. Hindi spiritual ko, Pastor, pag-pray ko, pero wala ka namang action. Hello? Kaya hanggang ngayon, wala pong solusyon. Mahalaga, ma-determine po natin, ma-discern po natin kung saan ba nanggagaling ang mga struggles na ito. At magawa po natin yung tamang application. Dahil sa tamang application, doon po natin ipapanalo, come on, ang struggles. Doon po natin na ipapanalo ang battle. Mga minamahal. Ganun lang kasimple, mga minamahal, di ba? Kung may mga pagkakataon na, di ba, na naapektuhan po tayo dahil sa mga bagay na ito. And look at the verses na binabasa po natin. Ano po yung solusyon na sinasabi po ng Bible? We need to trust God. Magtiwala po tayo sa Diyos. Okay? Verse 25 says, therefore I tell you, do not worry about your life. Dahil ang totoo, sabi ni Lord, sa mga example sa ginamit niya rito, tingnan niyo yung mga ibon, wala namang namamatay sa gutom na nalalaglag sa lupa ng mga ibon. Hindi sila pinababayaan ng Diyos. Pinakakain sila ng Diyos araw-araw. Minsan namamatay lang tayo sa gutom dahil sobra ang ating pong kaartihan. Hello? Nanay, bakit ito naman ang ulam natin? Bakit ito naman pagkain natin? Diba? Pero, ang sabi dito ng Bible, diba? Anong kinakailangan po natin? Magtiwala tayo sa Diyos na hindi tayo pabayaan ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya ang sabi rito sa talatang ito, what you will eat or drink or about your body,
what you will wear. It is not life more than food, and the body more than clothes. Look at another verse, in verse 26, sabi po dyan, look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. And are you not much more valuable than they? Ginamit ko dito yung word na mas mahalaga kayo sa mga bagay na ito. Kung yung mga ibon na ito ay hindi po pinababayaan ng ating pong Panginoon, how much more ikaw na anak ng Diyos? How much more na ikaw na nilikha ng ating pong Panginoon for a very special purpose? Kaya natatalo po yung maraming mga tao sa struggle na ito dahil masyado silang nagwo-worry. Okay? Masyado silang namomroblema. Kaya nga po, kapag ang problema ay pinoblema po natin, mas lalong lumalaking problema at namamagnify mo sa iyong isipan na hindi ka magtatagumpay sa lahat ng mga problema ito. Instead na problemahin po natin mga problema, why not na ipagkatiwala natin sa Diyos ang mga bagay na ito? Cast your care upon the Lord, for He cares for you. Ang sabi ng Bible, cast your burden unto God, for He cares for you. Napaka-clear na sinasabi po ng Bible that God cares for us. Na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. He never leave us, nor forsaken us. Amen. Yung mga struggles, ika nga, hayaan mo lang dahil may purpose si Lord sa mga struggles na ito na natural. Inaalaw ng ating pong Panginoon yung mga struggles na ito for a very special purpose. Na pagdating po ng araw, makikita mo yung napakagandang resulta. Kung ang purpose po ng demonyo ay para ilayo ka sa Diyos at manghina ka at magduda ka sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Pero inaalaw ng Diyos ang mga struggles na ito para danisayin ka, para maging strong ka. Amen. Para mas mag-effective ka ba sa maraming mga experiences na mga struggles, lalo po tayong naging matibay at lalo po tayong naging matatag. And remember, mga struggles na ito na natural ay hindi po ito permanente sa buhay po natin. Ito'y dinadaanan lamang po natin. Hindi po natin ito tinatambayan. Dinadaanan lamang po natin. At dapat malampasan po natin ang lahat ng mga ito. Sabi nga po nila, kahit yung gutom, lumilipas din. Diba? May lipas. Lumilipas din yan. Lahat ng mga problema, lumilipas din yan. At huwag kang padadaig, huwag kang patatalo. Huwag mong sasabihin sa sarili mo na wala na akong pag-asa, na sumusuko na ako sa mga bagay, sa mga problema ito. Alright? Dahil ang katotohanan, mga minamahal kong kapatid, mayroon pong paraan para magtagumpay po tayo laban sa mga ito. Another verse, in verse 27, look at verse 27, sabi niya, can any one of you, by worrying at a single hour to your life? Okay? Kapag ka nag-worry daw po tayo, nakatutulong po ba ito? Nabibigyan ba ng solusyon yung worries po natin? Pag-worry po natin. Hello? Are you here with me? Okay? Sino po ba ang magsasabing ang pag-worry ay nakatutulong para masolusyonan ang mga problema sa buhay? Hello? Are you hearing me? Amen. Sino po ba? Sa madaling sabi, wala pong makapagsasabi na katutulong ang pag-aalala kapag may mga problema. Okay? Kaya napaka-clear ang sinasabi po ng Bible. Can any one of you by worrying at a single hour of your life? Hindi po siya nakatutulong. So what we need to do in times of natural struggles, we need to trust unto God that this God whom you serve is able to sustain you whatever struggles you are facing through. Amin po ba? Kayang-kaya ng Panginoon na nabigyan ka ng lakas, nabigyan ka ng sustento para magtagumpay po tayo laban sa mga struggles na ito. Ang kailangan po natin ay magtiwala sa Diyos. Amin po ba?
Ang kailangan mo ay ipagkatiwala sa Diyos at manangan ka sa kayang gawin ng ating pong Panginoon. Minsan ang mga struggles na ito ay inaalaw ng Diyos para ma-check po natin sa ating pong mga sarili kung nasaan na po ba ang level ng ating pong pagtitiwala sa Diyos. Ayaw po ba? Madali lamang po magsabing may pananampalataya tayo sa Diyos. Come on. Pero masasabi mo ang totoo ang pagtitiwala mo sa Diyos sa mga panahon ng mga pagsubok. Kaya mo pa bang tiwala sa Diyos sa mga panahon ng kawalan? Or nagtitiwala ka lang sa Diyos kapag marami kang blessing? Hello? Kaya mo bang magpasalamat sa Diyos? Kahit sa mga panahon na walang-wala ka na, kaya mo bang pagsigawan? Yung sinabi po ni Job, di ba? Na hubad akong dumating sa mundong ito, hubad akong aalis, purihin ang pangalan ng Diyos. Kaya ba natin pagsigawan yan? O malakas lamang po ang ating pananampalataya sa mga panahon na pinagpapala ka ng Diyos? Minsan inaalaw ng Diyos mga struggles na ito para ma-check po natin ang ating pong mga sarili kung nasaan ka na. Totoo ba at ganap ba ang pagtitiwala mo sa ating pong Panginoon? Kaya ang kinakailangan po natin sa mga panahon ng mga struggles na katulad po nito ay ang ating pong pagdidepende at pagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ayaw po ba? Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Amen. Kaya mo bang magpuri sa Diyos sa mga panahon ng kawalan? Yung parabagang pinipiga ka na ng mga problema, yung parabagang, di ba, binibigyan ka ng napakaraming stress sa buhay na ito. Pero kailangan mo lang pala ay magtiwala sa Diyos dahil ang lahat ng mga problema, malaki man o maliit, ay nasa pagkukontrol ng ating pong Panginoon. Because God is sovereign and He controls everything, even your troubles, and even your struggles. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Look at another verse. Okay? Verse 28. Look at verse 28. Mga minamahal kong kapatid. Ano po ang sinasabi po ng talakang ito? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor and spin. Amen? Bakit ka nag-worry sa iyong isusuot? Ang sabi po ng Bible, hindi nyo ba nakikita yung mga bulaklak sa kaparangan? Dinaramtan sila ng ating Panginoon ng napakagaganda. Amen? Hindi ka daw mag-worry kung ano yung ating pong itinatakip sa ating pong katawan. Amen. Ang kailangan po natin, mga minamahal kong kapatid, ay makontento. Sabihin po natin makontento. Kung ano ang mayroon tayo. Look at this verse. Verse 29. Okay. Look at verse 29. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. Ano yan? Yung mga bulaklak sa kaparangan. Next verse, verse 30. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? Hello? You of little faith. Ang sabi ng ating pong Panginoon. Tuloy po natin in verse 31. Ang sabi po ng Bible. So, do you not worry saying that what shall we eat or drink? What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Okay? Then, next verse. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Amen. Ito daw ay
kaisipan ng mga pagano. Alam niyo po ba yung mga pagano sa konteksto? Ito yung mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Kaya kapag warrior daw po tayo, okay, sabi ng Bible, wala ka talagang pagtitiwala sa Diyos. Wala ka talagang totoo at tapat na pananampalataya sa ating pong Panginoon. Dahil ito daw yung kaisipan ng mga pagano, mga taong hindi kumikilala sa Diyos. And your Heavenly Father knows that you need them. Alam ng Panginoon kung ano yung pangailangan po natin. Next verse, in verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. So ano po yung mga solusyon? Mga minamahal ko kapatid, trust God. Then, seek Him first. Check your priority. Ayaw po ba? Sino po bang priority po natin? Sino po ba ang nakasentro ng ating pong mga buhay? Kapag ito po yung weapon sa mga natural na mga struggles po natin, so ito po yung tamang application para magtagumpay po tayo laban sa mga ito. That we need to seek God first. To put your priority unto God. Dapat i-prioritize po natin ang ating pong Panginoon at ang kanyang kalooban. Then ang resulta, ang sabi po dyan, all these things shall be added unto you. Amen po ba? Amen po ba? 1 Timothy chapter 6 verse 8. Another weapon is to be content. Amen. Sabi dyan. But if we have food and clothing, we will be content. Come on. With that contentment. Okay? Ang kailangan po natin para magtagumpay po tayo sa lahat ng mga struggles na ito. But if we have food and clothing, we will be content with that. Meaning, kung anong mayroon po tayo ngayon, kung kumakain ka, kung may dinadamit ka, sumakontento ka na sa mga bagay na ito. At pag lumabas po tayo sa contentment, kapag wala kang satisfaction, doon nag-o-open tayo ng pintuan para sa mga kaaway. Ano ho? Para magkasala po tayo. Para mapahiwalay po tayo sa ating pong Panginoon. Kaya kawalan po ng kakontentuhan ay isang kaisipan po, ng kawalan ng relasyon sa Diyos. Dahil kapag mayroon kang relasyon sa Diyos, kontento ka na sa anumang bagay na nasa sa atin. Amen po ba? Amen. Yung pong sinasabi po ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 10, that in Him we are complete. Amen. Kapag mayroon kang Diyos at tamang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, so makokontento po tayo sa anumang mga bagay na mayroon po tayo. At sa lahat ng mga natural sa mga struggles, magtatagumpay po tayo laban sa mga ito. Amen? Amen po ba? Amen. Bakit hindi po tayo nagtatagumpay laban sa mga struggles, yung mga natural na struggles? Dahil mali po yung weapon na ginagamit po natin. Ano ho? Ang kailangan po natin ay ang ating pong tapat na pagtitiwala sa Diyos. Ang kailangan po natin ay ang ating pong priority. Kung sino po ang priority po natin sa buhay na ito. Ang kailangan po natin ay ang kakontentuhan. Amen po ba? Amen. I just want to tell you, mga minamahal kong kapatid, na ang mga bagay sa mundong ito ay hindi makapagkukumpleto sa iyo. Kaya tinanong yung mga mayayaman, lalong nag-crave ng marami pang kayamanan. Dahil alam po nila ng kayamanan na hindi po sapat para makontento po sila. Okay? Dami ng coaching, kaganda ng mga bahay. Dami ng mga properties na kahit hindi na magtrabaho habang buhay, hindi na magugutom. Pero bakit ang mga taong ito, ay patuloy na nauuhaw sa marami pong kayamanan? Dahil ito po ang katotohanan ng anumang kayamanan sa mundong ito ay hindi makapagpupuno sa contentment po natin. Unless na ang Diyos ang magpuno sa ating pong puso. Unless na mapuno ka na yung pananampalataya sa Diyos at ang ating pong relasyon sa ating pong Panginoon, doon lamang po tayo masasatisfy.
Kaya tama po sinasabi po ni Paul. Can we go back to this verse in Colossians chapter 2 verse 10? Can we read this passage? Ang sabi po ng Bible, and in Christ, you have been brought into fullness. Hallelujah. Amin po ba? Na kay Kristo, dadalhin po tayo sa kabunuan. Ang ginamit po ditong word na fullness from the word plero. Meaning, puno ka na. Hindi ko na kailangan yan, Lord. Sapat na, kontento na ako. Amin po ba? Yung mga nakaka-attract sa ating pong paligid, Lord, well, kung bibigyan mo sa akin yan, okay lang. Pero kung hindi, okay lang din. Amin po ba? Yung mga kini-crave ng maraming mga tao sa buhay na ito, yung napakagandang kotse, Lord, kung magkakaroon ako ng kotse niyan, praise God. Pero kung hindi, praise God. Kontento na ako sa iyo. Amin po ba? Kung magkakaroon ako ng napakagandang bahay, nakatingin sa akin ang asawa ko. Amin po ba? Okay, praise God. Pero kung wala, sabi mo, praise God. Praise the Lord pa rin. Amen. Dahil si Lord ang kakontentuhan ko. Umiikot ang aking buhay sa Diyos at siyang nagsasatisfy sa puso ko, sa pangangailangan ko araw-araw. Amin po ba? So ito po yung napakagandang weapon, laban sa mga natural na mga struggles po natin, na kailangan po natin, according to Paul, ay makontento. Kapag hindi po natin priority ang Diyos, doon po tayo nagkakaroon ng maraming struggles. Hinahabol po natin ang competition ng mundong ito. Kung sino makitaan po natin may magandang gadget, may magandang damit, hinahabol po natin. Kaya nangungutang po tayo at napupuno po tayo ng mga utang. Hello? Nakita ka lang napakagandang iPhone. Okay. Nung doon pumunta ka sa mall, maraming nangihila doon, nakaalukin ka. Okay, zero interest. At minsan tumatawag pa yun, napakakulit niyan. Kahapon lang may tumawag sa akin. Okay, ang nakarang araw, sabi ko, sabi sa akin tawag, gano'n pa ng boses. Hello, this is Sir Dino po. Yes, sabi ko. Then, this is blah 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 blah. Sabi ko, ano sabi ko? Araw ng mga patay ngayon, kaya ko muna makipag-usap sa inyo. Nakaka-attract talaga yan, mga minamahal, na kapag hindi po tayo satisfied, hindi tayo kontento sa mga bagay na meron po tayo ngayon. Competition yung mangyayari, paligsahan ang mangyayari. Nakakita ka ng maganda, gusto mong mag-upgrade, gusto mong makarating dyan, etc., blah, blah, blah. Kaya nangyayari, nakaka-pressure, nakaka-stress yung kanyang buhay. Kung yung kanyang buhay, yung kanyang struggle po natin, mas lumalaki. At mas nababaon po tayo sa mga pagsubok at sa mga problema sa buhay. Kaya tama pong sinasabi po ng Bible, na sa mga panahon ng ganitong klaseng mga struggles, ang kinakailangan po nating weapon is to trust the Lord, to priority the Lord our God and the will of God, to choose the right in this life. Dapat piliin po natin ang tama. Amen. At makontento po tayo sa anumang mga bagay na mayroon po tayo. Ito pong sinasabi po ng Bible. It is in this context, at the first two, that we are to serve God and find happiness. Serve God and find happiness. The more na marami kang struggles, pagdating po sa natural struggles, the more na maglingkod ka sa Diyos. Amen. The more na surrender po natin ang ating pong buhay sa ating pong Panginoon. At doon po natin mararanasan na kakaibang pamamaraan ng Diyos sa pamamaraan po ng tao. Amin po ba? Amen. It is
the lack of contentment that man desires to become rich, neglect God and others, and be trapped and destroyed. 1 Timothy chapter 6, verses 5 to 10. Look at these verses. Verses 5 to 10. And constant friction between people of corrupt mind, who have been robbed of the truth, and who think that godliness is a means to financial gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Next verse. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. Meron ba tayong Tagalog dyan sa verse 9? Okay, can we read it in Tagalog? Ang sabi po dyan, ang mga nagnanasang yumaman ay nauhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Okay? Minsan, ang may kagagawan po ng natural struggles ay tayo mismo. Dahil sa masyado po tayong self-centered, dahil sa masyadong mataas sa mga pangarap po natin, at dahil sa ang tinitingnan po nating model at pattern ay ang mundong ito. Kung kaya't mas lalong lumalaki at dumadami mga struggles. Look at verse 10. Ang sabi po ng verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Hello. Balikan po natin, mga minamahal kong kapatid, ang buhay ni Dimas. Okay? Balikan po natin ang buhay ng mga taong ito. Nadadaig ng mga struggles. Si Alexander at si Hymenaeus. Balikan po natin si Judas. Kung paano po siya natalo ng mga struggles na ito. Dahilan po sa kayamanan. Pinagbigyan niya ang Panginoon ng salapi. Kaya yung betrayal kay Lord minsan, kapag nakatingin na po tayo sa pera, pinagpapalit po natin ang Diyos sa kayamanan. Kaya sabi ni Lord, no one can serve two masters at the same time. Money and God. You need to choose the right and the better one. Kapag pinili po natin ang kayamanan ng mundo ito, matatalo ka sa struggle. Katulad po ni Judas. Katulad po ni Demas. Katulad po ni Alexander at Hymenaeus na na-shipwreck ang kanila pong pananampalataya. Kung baga yung shipwreck na tinutukoy rito, isang barko na nawasak na hindi na makakarating sa kanyang destination. Isang barko na lumubog. Na nawalan na po ng saysay. Simple lang ang naging reason, ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Dahil sa hindi po sila nagtiwala sa Diyos, dahil mali po ang kanilang priority, at hindi po sila nakontento sa anumang bagay na mayroon po sila ngayon. Kaya ang